Guys, andito po sa harap natin itong Honda CBR 650R. Ito po yung isa sa pinakabagong mga motor ng Honda. Kakalaunch lang po nito dito sa Pilipinas. At itong motor po na to, nagtataglay po ito ng electronic clutch na kung saan pwede na kayo mag-shift and downshift nang hindi nyo po ginagamit yung clutch lever. Pero kung gusto nyo rin po nang ima-manual siya, pwede rin naman po. Tara't alamin pa natin ng specs at features nitong Honda CBR 650R 2024 model. Pag-usapan muna natin yung makina nitong Honda CBR 650R mga pare ko kasi may mga binago sila dito Sa una po, yung displacement po ng makina nito ay 650cc. Same lang dun sa old model. At meron din po itong inline 4. So napakaganda talaga ng tunog nito. Screamer nga. Kaya pag humato talaga kayo dito, napakaganda ng tunog. Meron po itong 16 valve dual overhead cam, 4 stroke syempre, tapos liquid cooled siya. Kaya magbato ng makina nito ng 70 kilowatts at 12,000 RPM. At maximum torque po na 63 Nm at 9,500 RPM. Meron po itong 6-speed manual transmission. Chain drive po ito at meron po itong assist and sleeper clutch. Ang special dito sa makina niya, meron po silang electronic clutch na pinakabagong technology ng Honda sa isang motorsiklo. Na kung saan hindi nyo na po kailangan pumiga ng lever clutch kapag magpapalit po kayo ng gears. Pero may option pa rin po kayo na pigain po rin yung clutch nyo. So parang may option siya ng pwede nyong i-manual or automatic. Napaka-useful nito mga pare kapag nasa traffic kayo, pwede nyo nang bitawan si linyador at yung clutch kahit hindi na siya naka-neutral. May binago ng konti yung mga engineer ng Honda dito sa makina. May minodify sila dito sa may intake. Nang sa ganun is mas lumakas po yung kanyang low RPM power. Kaya mararamdaman nyo dito na medyo torquey siya compared dun sa previous model. Pero yung top speed nito mga pare ko almost same lang dun sa previous model. Nagkaroon lang kayo ng magandang torque sa low RPM. At yung fuel consumption po nito nasa around 20.4 km per liter. Pero depende pa po yung sitwasyon. Depende sa bigat nyo, sa dinadaanan nyo, at kung paano nyo po gamitin yung motor. Kasi kapag lagi kayong walwal, mas malakas po sa konsumo sa gasolina yon. Sa isang full tank, kaya nito tumakbo ng nasa around 195 miles. So malayo rin yung isang buong full tank. Ideal din sa mga long ride kasi napakalaki po ng tangke nito Nasa 15.4 liters. Sama niya pa nga po yung motor na to ng HSTC or Honda Selectable Torque Control. Tsaka may ABS na po yan. At yung frame po nito gumagamit po ng steel diamond chassis. Sa mga suspension po sa unahan, meron tayong 41mm Showa SFFBP upside down fork. Wala po itong adjustment. Tapos yung likod naman po, meron tayong monoshock 10-stage preload adjuster. So yung unahan, non-adjustable pero yung likod is adjustable naman po siya. Sa mga preno, sa unahan meron po tayong dual disc 310mm 4-piston radial caliper. May ABS po yan mga pare ko, kaya kapag humataw kayo tapos namreno kayo sa mga madudulas, mabuhangin, hindi po kayo mag-i-skid dahil nga po dyan sa ABS na yan. Sa likod naman po, meron tayong 240mm single disc. Nisin po yung caliper nito, unahan ng likuran at meron po itong single piston caliper sa likod at sama niya pa po ng anti-lock braking system. Sa mga gulong, sa unahan meron tayong size na 120/70, size 17 po yung diameter ng mags, tapos yung likod is 180/55, size 17 po yung diameter ng mags at parehas po yung tubeless unahan at likuran. Meron po itong seat height na 810mm. So identical yung seat height nito sa CB650R, yung bago din po. Meron po bigat yung bike na to na 211 kilograms. Syempre nakasama sa bigat ng kanyang body yung kanyang module lang electronic clutch. Kung titingnan natin yung headlight nito mga pare ko, grabe, napakaangas. Galit na galit yung pagkakadesign ng Honda dito. Tapos LED po yung ginamit ng mga ilaw dito sa motor na to. Ang maganda kasi sa LED, bukod sa malakas yung buga, matagal po yung lifespan nun. Taon po ang inaabot bago masira ito. Bibigyan ko kayo ng idea, yung Honda Click ko LED, 6 years na po siya at hanggang ngayon hindi pa rin po siya napupunde. Knowing na naka-always on po ang Honda Click, meaning sa 6 years na yun na ginagamit ko is palagi po nakabukasyon. Pero hanggang ngayon is hindi pa rin siya nasisira. So yun yung advantage ng mga ganitong LED light. Kaya yung signal light nito mga pare ko, kahit tirik po yung araw, sobrang kitang-kita kayo ng mga kasama nyo sa daan. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa forma nitong CBR 650R, yung kanyang underbelly exhaust. Grabe, gandang-ganda talaga ako sa mga ganitong design ng tambucho. Kitang-kita nyo kasi yung buong swing arm pati yung caliper, walang nakaharang na tambucho. Kaya sobrang sexy talaga ng motor na to. Tapos eto po yung tapakan ng mga angkas natin. Aluminum din po yan at makikita nyo iba yung pintura niya compared dito sa pinaka-frame natin. Tapos yung pinakatapakan niya, wala pong coating na goma yan, as in puro alloy po yan. Dito sa upuan niya, para sa akin okay din malapad siya upuan. Ito nakikita nyo sa may angkasan na to na plastic yan Pero alam ko napapalitan yan, pwede nyo gawing foam din yan para if ever na may angkas kayo is may mauupuan pa rin. Kumbaga parang nakaset lang to ng pang racing pero pwede nyo palitan yan. Dito sa left handle switch mga pare ko, same ito ng switch
switch ng CB650R. So sa baba meron tayong signal light. Yung kulay gray na yan po yung kanyang busina. Sumunod po meron tayong traction control on and off. Tapos yung sa may bandang kanan na yan, yung may outline na puti, yan po yung pinaka joystick niya or yung controller dito sa information na makikita natin sa instrument panel. Naka TFT display na po kasi yan, kaya kailangan natin ng controller para ma-navigate natin or ma-select natin yung napakaraming information dito sa loob ng kanyang instrument panel. Syempre hindi mawawala dyan yung passing light and high and low. Ang maganda dito sa kanyang passing light, andyan na rin po yung high and low. Normally sa mga big bikes, ganito na yung mga design. Sa clutch lever natin mga pare ko, hindi po yun adjustable. Pero grabe yung piniga ko ito, sobrang lambot ng kanyang lever. Nakatulong yung assist and sleeper clutch. Actually yung Honda pag naglabas sila ng mga ganitong assist and sleeper clutch, sobrang lambot talaga pigain. Mas less stress sa left hand natin, lalo na kapag maglo-long ride tayo. Isa sa mga nagandahan ako dito sa motor na to, yung looks dito mga pare kapag magdadrive kayo tapos ganito yung makikita nyo. Napakaganda ng instrument panel, ang ganda ng handlebar. Kitang-kita nyo dito yung kanyang suspension sa unahan na gumagamit sila ng Showa. Kaya kapag sinasakyan nyo ito mga pare ko, napakaganda ng riding experience nyo dito. Ganito ba naman kaganda yung makikita nyo sa inyong panel Dito naman po sa right switch mga pare ko, sa pinakababa, ayan po yung ating hazard. Sa taas, meron po tayong starter at magkasama na po sila ng engine kill switch. Tapos yung kanyang right lever mga pare ko, adjustable po yan. So maganda dito kasi kapag medyo maliit yung daliri nyo or yung galamay nyo, pwede nyo po sa i-adjust para hindi kayo mangawit kapag namemreno kayo or para mas madali nyo maabot yung lever kapag mamemreno kayo. Yung mga ganitong adjustable na lever mga pare ko, normally sa mga big bikes nyo lang ito makikita. Pero sa mga low displacement, meron din naman pero medyo madalang. Ito naman mga pare ko yung kanyang taillight. Grabe, napakaangas talaga nito. Kaya kapag nasa likod kayo ng motor na to tapos nakita nyo yung kanyang taillight na yan, halatang halata talaga na sport bike At itong Honda CBR 650R mga pare ko, meron po itong dalawang variant. Meron po tayong standard tsaka yung e-clutch. Yung presyo po ng standard nagkakahalaga po ng 554,000 pesos. Pero itong e-clutch mga pare ko na itong nire-review natin ngayon, wala pa akong info kung magkano itong e-clutch type ng Honda CBR 650R. Pero soon mga pare ko, kapag nakuha ko na information dito sa motor na to, ibibigay ko po sa inyo agad-agad. So ayun lang po mga pare ko ang review natin dito sa motor na to. At sana sa future makapag-test ride tayo nito para maibigay ko rin po sa inyo kung ano ba yung feel dito sa Honda CBR na to. Yun lang po mga pare ko, magandang araw po. Kita-kits po tayo sa ating next vlog and thank you for watching.